Hi guys, good morning, good evening, and good afternoon. Kung nasan ka man ngayon, no? Welcome back. Welcome back ulit sa ating training, no? I hope na natapos mo yung 5 days na ano natin, no? 5 days na financial literacy webinar training, no? I hope na marami kang natutunan doon and kung may mga questions ka doon na pwede mo naman ako message, no? Again, meron tayong ano, no? Actually, short training lang siya, no? Ngayon may idea ka na kung paano ka mag-invest, paano ka mag-start. Kailangan mo nating malaman kung ano naman yung ano mo no, yung tipong tinatawag lang na risk appetite no or yung ano mo risk investment profile mo no, kung anong klaseng investor ka no. Again, yun ang tatalakayin natin ngayon. And welcome to this training no. Again, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Karim Abdul Flores no. Taga Cagayan de Oro po ako. Okay, ito yung tatalakayin natin ngayon. Ito yun, yung tatlong ano, no? Risk profile appetite, no? Tatlong klase siya, no? Ito yung tatalakayin natin ngayon. Kailangan malaman mo kung saan ka babanda rito, no? Kung what type of investor ka, no? Again, yung number one, conservative investor, no? Yung number one. Tapos yung pangalawa, ito yung moderately aggressive, no? Tapos yung pangatlo, ito yung aggressive, no? Aggressive investor, no? Bale, ito yan namang conservative. Ito yung bagay sa mga ano, no? Bagay ito sa mga medyo hindi pa ganun hindi siya ganun katapang pagdating sa investment, no? Baga tipong ah, okay lang sa kanya yung low return, no? Kasi ang conservative is ano to eh, tawag to low risk, low return, no? Ganun, yun ang tatatandaan mo, no? Pag high risk, high return din siya no, sa investment. Okay, ito namang moderately aggressive, ito yung nasa gitna, no? Medyo lang siya, no? Pinagalitan siya. Tapos yung aggressive, ito yung sa mga long term, no? Again, may set tayong pupunta mamaya sa by the end of this training, no? I-guide kita, i-walk through kita doon sa isang quiz. Quiz yun na sasagutan mo lang siya, tapos siguro mga 3 minutes lang, matapos na yun eh. Quiz yun para malaman mo yung risk profile mo, no? Doon mo malalaman. Okay, mamaya pagkatapos nito i-guide kita doon kung paano siya, kung anong gagawin mo doon, no? Anong i-click mo. Okay? Ito yung conservative, no? Explain ko lang ng konti ito conservative. Ito yung nakalagay dito, low risk or low return. Tapos sabi ito, this type of investment is you are satisfied with a low return, no? Or you are a person who is allergic in risk, no? May mga tao talaga na ano, medyo hindi pa ganun katapang, no? Hindi pa sila ganun katapang pagdating sa investment, no? Medyo ano pa sila, takot. Kaya ito yung bagay sa investor, no? Na conservative. Ito yung bagay sa inyo, no? Yun nga lang, again, ano siya, pag low risk, low return lang din siya, no? Hindi siya ganun kalaki yung, ano niya, yung tubo ng pera mo, no? Tapos, ano siya, pang short term lang siya, no? Okay, ito yung conservative, no? Pangalawa naman, ito yung moderately aggressive, no? This type of investment is if you can invest your money for at least 3 years, no? Tapos meron lang siyang ano, minimal risk siya, tapos minimal return lang din siya, no? Kumbaga, napapagitnaan siya ng conservative, saka yung isa natin mamaya yung aggressive, no? Pinakagitna siya. Kumbaga, hindi ganun kaliit yung return, hindi rin ganun kalaki. Gitna lang siya, no? Okay? Ito yung moderately aggressive natin, no? Ito naman sa mga ano to, bagay sa mga may mga goal na midterm, no? Okay? Tapos yung ito yung pangatlo, yung sa aggressive, no?
yung sa aggressive investor, ito naman yung high risk, no, high return, no. Sabi dito, this type of investment is you will invest for at least 5 years, no, 5 taon pataas, no, 5 years and up to. Okay? Kasi sabi dito, it will be invested in stock market, no, kasi stock market medyo ano siya, no, baba-akyat siya, kaya bagay ito sa mga long term investor o yung mga aggressive, no. Talagang hindi talaga takot na hindi sila takot na ano, bumaba yung stock market, okay lang sa kanila, parang gano'n. Again, ang sabi dito is high risk, no, high return pagka gano'n, pagka aggressive. Okay? Ngayon alam mo na yung tatlong ano, no, alam mo na yung tatlong klase ng risk profile, no. Conservative, yung pangalawa yung moderate, no, moderate siya, no. Tapos yung pangatlo yung aggressive. Yung alam mo na yung tatlo na yun, ang kailangan mo na lang malaman is where to invest, no. Tapos ang magiging sagot diyan is it depends on your investment goals, no. Kailangan malaman muna natin kung ano yung goal mo, no. Kasi 'pag long term yung goal mo, ilalagay natin yung investment mo sa long term din na instrument, no. Tapos kapagka midterm instrument din gagamitin natin. Tapos short term instrument din natin ilalagay yung investment mo, no. Kailangan malaman natin yung goal mo. Short term ba yan, midterm, long term, okay? Tapos ito yun, 'pag short term goals, ito yung ano, sinabi ko kanina, we will use short term instrument, no. Midterm goals, we will use a midterm instrument. Long term goals, we will use a long term instrument. Meron kasi nangyari nito guys, mahilig din kasi mag-ano na mag-follow sa mga kilalang nag-i-invest, no, katulad nila Marvin Germo, no. May vlog yun ako napanood na client ata ni Sir Randall Johnson yun, client niya. Ay bale parang nag-ano lang sa kanya, parang nag tawag ito, nanghihingi ng advice na kung anong gagawin, no. Ang nangyari daw is ang goal niya is ano, no, ang goal niya is short term ang goal niya, no, short term. Tapos ang pinaglagyan niya, ang instrument na pinaglagyan niya is doon niya nilagay sa long term, no, doon sa aggressive, yung sa high risk, doon niya nilagay sa mga high risk na ano diyan, mga pumapasok stocks, yung equity, tapos yung meron pang isa yung equity index fund, yan yung mga high risk, no. Isipin mo yung goal niya is short term. Tapos ang nilagay niyang investment niya doon sa long term, no? Which is mali. Siguro nasa ano ata 300,000 yung nilagay niya, no? Ngayon, naghingi sila ng advice kung anong gagawin kasi nga short term siguro nasa 2 to 3 years ang ano nun, withdrawin niya after 3 years, no? Yun nga lang, mali siyang nalalagyan, 'di ba? Mali yung nalagyan na investment instrument. Kaya nga yung time na yun baba pang market, kaya nagulat siya ba't yung 300,000 niya is ano nun, nabawasan. Kasi nga mali yung pinaglagyan. Kaya dapat malaman yung itong training na 'to, para 'to sa ano, 'no, para malaman mo talaga kung saan mo ilalagay yung ano mo, investment mo para hindi ka magkamali, no. Again, pagka short term yung goal mo, ilalagay natin sa short term instrument, no. Kapag midterm din natin ilalagay. 'Pag long term, sa long term natin ilalagay, gano'n siya. Hindi puwedeng short term ang goal ta's long term ang paglagyan mo, okey? Kaya ang nangyari do'n, ang pinaka-advice nila is, hayaan na lang do'n sa ano, 'no, hayaan na lang bumawi yung stock market para umakyat ulit yung investment niya. Kasi 'pag i-withdraw niya 'yun, yung time na ano niya, short term is 3 years, 'di ba? 'Pag i-withdraw niya after 3 years, 'yun, talagang malulugi siya. Kaya ang ginawa nila, ang advice nila, hayaan na lang, kumbaga hayaan na lang makabawi yung stock market, 'no, okey?
Ayop na-explain ko siya ng maayos 'no. Okay, bago tayo pumunta dun sa ano 'no, kailangan nating malaman itong type of mutual funds 'no. Ito yun, fund, for example, equity index fund, tapos ang asset niya blue chips 'no. Ang ibig sabihin ng mga blue chips guys, ano 'to 'no, mga kilalang kumpanya tulad ng mga Jollibee, PLDT, SM, Ayala Land, mga gano'n. Yun yung ano 'no, yung mga blue chips. Ang ibig sabihin ng blue chips 'no. Tapos, ito yun sa ang risk niya 'no, high. Tapos para 'to sa mga aggressive investor 'no, ta's ang return niya is 15% 'no. Minsan, minsan pumapalo 'to ng 12, minsan pumapalo nga ng 18 to 20. Ang alam ko pinakamataas yung 20 lang 'no, kasi 'pag tumaas pa dun medyo ano na yun, iwasan mo na yung gano'ng investment 'pag lagpas ng 20 'no. Kasi kung kilala mo si Warren Buffett, isang sikat na investor yun na ang sabi niya, masaya na siya sa ano 'no, sa return of investment niya na 20% per year 'no, per annum 'no. Masaya na siya dun sa 20%, kaya 'pag sinabing medyo mataas pa sa 20%, medyo mag-ingat ka na doon 'no. Kaya again, ito yung equity index fund 'no. Kumbaga 'pag blue chips, ang mga ano 'yan, mga pulidong kumpanya or mga talagang mga kilala at malalaki ng kumpanya 'no. Equity fund naman, mga stocks, at actually parehas lang sila 'no. Yun nga lang ang kaibahan ng blue chips is ano siya, nakalista dun sa actually marami 'to sila, 30 sila, mga nakalista sa ano 'no, sa PSEI Equity Index Fund 'no, sa 32 sila. Tapos yun nga, kasama yun Jollibee, Smart, PLDT, Meralco, mga gano'n, mga kilalang kumpanya. Tapos itong stocks is siguro mga ano 'to, yung hindi masyadong, kilala pa 'no, saka hindi sila nakalista sa PSEI Index Fund 'no, okey. Pero gano'n pa rin siya na high pa rin yung ano niya 'no, high pa rin yung risk niya. Actually parehas lang siya aggressive 'no, ta's 15%. Tapos itong balance fund naman, stocks, combination of stocks and bonds 'no. Ito naman medium, para sa mga medium 'to 'no, hindi gano'n kataas ang risk, hindi gano'n kataas ang tubo, ang mga nasa gitna siya 'no, nasa moderate siya, ta's 10% 'no. Okay, ta's ito naman na bond fund 'no, bonds, ang ano niya risk low, conservative 5%. Tapos money market fund, short term fixed income 'no, low ang risk niya, conservative siya 'no, 5%. Minsan yung mga conservative guys, minsan pumapalo lang 'to ng 2%, 3.5 to 4%, mga gano'n. Ito yung latest na ano, nakalagay dun mismo sa website ng Rambir, which is yung broker namin sa IMG 'no. Ito yung nakalagay dun na ano, kaya yun ang sinunod ko 'no. Okay, medyo ang stock market kasi paakyat baba yan, kaya hindi siya pare-parehas 'no. Tapos ang sabi nga dito, may nakalagay dito, disclaimer 'no, the figures presented are projections of how funds may perform 'no. These are not guaranteed and solely for illustration purposes only 'no. Okay, I hope na naintindihan mo yung disclaimer namin 'no. Okay, let's proceed. Ito, mag-example tayo dito, short term goals 'no. Ang time horizon ng mga short term is, 1 to 3 years 'no. Puwede mo siyang ilagay sa bond fund, puwede kang mag-bond fund o puwede kang mag-bank deposit na lang, money market fund, treasury bills, 'yan ang pinagpipilian mo kapag ang goal mo is short term lang 'no. Okay, I hope na maliwanag pagka-ano ko 'no. Tapos kapagka midterm naman ang goal mo, ang time horizon niyan is, 3 to 5 years 'no or more. Tapos ang puwede mong paglagyan niyan is 'to, balance fund. Puwede ka sa corporate fund, managed fund, 'yan puwede mong pagpilian 'yan. Again, ang importante lang naman dito is malaman mo 'tong goal mo, Kung importante alam mo lang yung goal mo, 'yun lang pinakaimportante kasi ito trabaho na ng mga fund manager 'to, sila kumbaga sila nang maglalagay sa mga investment mo dito. Kasi sila ang nakakaalam niyan 'no. Kumbaga sila yung expert diyan, ang kailangan mo lang malaman is ano ba yung goal mo 'no. 'Yan lang ano mo, ta's
Ang mga fund manager ng bahala diyan mag-ano mo, maglagay sa investment mo 'no. Kung ilagay ba nila sa balance fund, corporate, managed fund, kaya hindi mo na kailangang intindihin 'tong mga ito, kasi ang trabaho niyan is yung sa fund manager 'no. Tapos ito yung long term goals, time horizon niya is 5 years 'no. Ito yung mga bagay dun sa mga aggressive 'no, yung mga long term na goals. Ito yung stocks, equity fund, equity index fund. Okay, 'pag alam mo na yung goal mo, for example, long term goal mo, ayan, ta's, ang fund manager ang maglalagay, bahala 'no, bahala maglagay dito sa mga, mutual funds na 'to 'no, okay. Magbigay tayo ng short term goals 'no, again, time horizon ng short term natin is 1 to 3 years 'no. Meron dong makita mo sa website ng Soldibo Funds, which is yung broker natin sa ano 'no, sa IMG. Soldibo po, meron silang ano 'no, Soldibo Bond Fund na tinatawag 'no. Sa mga bond fund 'to 'no. For example, si Maria ang goal niya is travel 'no, gusto niya mag-travel 'no. Tapos ang budget niya is na 300,000, ta's, initial investment lang yan is mag-initial siya ng 100,000 para makuha mo 'tong 300 'no. Tapos 'pag monthly lang siya ng 5,000, years to invest niya is 3 years 'no. Ang risk profile nito is, conservative, and projected investment value niya after 3 years is, 304,912.50 'no. Okay, for example, um, ang plano mo pa naman is, after 3 years ka pa mag-ano 'no, may nakaplano ka ng lugar na puntahan 'no. Tapos niyan may hawak ka na, for example, may cash ka ngayon na 100,000, imbes na ilagay mo siya sa ano, imbes na iwanan mo muna siya sa bangko kasi 3 years mo pa lang gagamitin, dito mo na ilalagay sa bond fund 'no, kasi 'pag bangko magkano lang naman ang balik ng pera mo sa bangko. Dati 1%, ngayon nasa 0.25% na lang, something. Medyo maliit talaga ang bangko 'no. Tapos ilagay mo na lang sa bangko 100,000 mo kasi, 3 years mo pa lang gagamitin 'no. Tapos mag-monthly ka, maghulog-hulog ka lang ng 5,000 every month. After 3 years, ito yung mangyayari ng ano mo, investment mo 'no. Ito yung 304,912 'no, 50 'no. Hindi siya gano'n kalaki yung ano 'no, hindi gano'n kalaki yung tubo 'no, kasi nga short term lang siya. Natandaan mo kanina 'pag low risk, low return lang din siya 'no, hindi siya gano'n kalaki. Tapos, bagay 'to sa mga conservative 'no. Okay, siguro kung kuwentahin mo na sa around 24,000 lang yung gain mo nito 'no. Ang minimum investment na ito nga kapag bond fund, ang minimum na initial investment, nila is, 1,000 'no, ta's minimum additional is 500. Bale kaya may ano ka diyan, kaya may initial investment ka na 100 kasi ang budget mo is 300, 'di ba? Kaya para makuha 'yan kailangan mo mag-initial ng 100,000 tapos monthly is, 5,000. Okay. I hope na naunawaan mo siya. Okay, please proceed dun sa ano 'no, sa next natin na ano, ito midterm 'no. Midterm naman tayo, ang time horizon ng midterm is 3 to 5 years or more 'no. Ito naman sa Atram Philippine Balance Fund 'no. Again, ito trabaho na ng mga ano natin, fund manager 'no, kasi sila yung maglalagak nito, sila yung magma-manage ng investment natin 'no. For example, ang goal mo ngayon is maikasal ka 'no, maikasal ka, goal mo is wedding, ta's ang budget mo is gusto mo na 500,000 'no. I'm not sure kung magkano ang budget mo, lagyan lang ako ng example 'no. Again is, ano 'to, example lang 'to, mga figure na nilagay ko guys sa example 'to. Puwede mo siyang baguhin 'no. For example, 500,000 tapos ito, ang initial investment is, 100, tapos monthly mo is, 5,000 'no. Tapos ito naman sa mga ano 'to, sa mga ano 'to, mga
moderate na investor, no. Ang ano niya is 5 years, no. 5 years ang years to invest mo is 5 years. Tapos ang risk profile mo moderate, tapos projected investment value niya is 527,357 no. Kung for example, may balak kayo ng live-in partner mo ngayon na after 5 years pa kayo magpakasal, yan, pwede niyong gawin 'to, no. Para makuha itong 500,000 is kailangan niyong, kinalculate ko na 'to, no, may calculator kasi ng mga investment, eh. Mamaya i-wa-walkthrough kita do'n kung paano siya gamitin, no. Puwede mo siyang puntahan, no, do'n sa website ng Rampberry. Mamaya i-ga-guide kita after nito, no, after ng presentation ko, no. Okay, para makuha ko itong 500,000 na budget mo, kailangan mo mag-initial ng 100,000 ta's monthly na 5,000. Tapos ang years to invest is 5 years, no. Kaya ganito ang projected investment value niya ang lumabas, no. Okay. Kung ikaw naman puwede mo siyang ano, no, puwede mo siyang baguhin, no. Meron for example, ang gawin mo is 10 years, no, puwede kung ikaw ang tipong tao na 20 years old tapos may plano ka nga, may long term plan ka, no, na gusto mo pagdating mo ng 30, may budget ka na pang kasal mo, 'yan puwede mo siyang gawin, no, 10 years. Ginawa ko na 'tong 5 years kasi, assuming na ang sitwasyon mo ngayon is hindi naman gano'n katagal maikasal, 'no. Again, puwede mo 'tong baguhin yung years to invest, magkano ang budget, mamaya ituturo ko sa'yo, no, do'n sa website ng Rampberry, no. Ang minimum initial investment nito is 1,000 and minimum additional is 1,000, no. Okay. Let's proceed. Dito naman tayo sa ano, no, sa long term naman tayo, long term goals, no. Time horizon niya is 5 years, no. 5 years yung ano niya, 5 years and up, no. Tapos ito naman ang makikita mo 'to sa site ng Rampberry, PhilEquity PSE Index Fund, no. For example, ang goal ni Maria, for example, retirement, no. Gusto ni Maria mayroon siyang 100 million na ano, no, na retirement fund. Eh, again kinalculate ko na 'to do'n sa ano namin, no, investment calculator, no. Kailangan lang niya mag one time investment ng, 30,000, no. Tapos mag-monthly lang siya ng 5,000. Tapos years to invest niya is 40 years, no. Ang risk profile 'to is aggressive. Tapos ang projected, investment value niya is 114,771,324.88, no. Okay. Kung ikaw na ngayon medyo bata-bata ka pa, mas maganda puwede mo ring i-goal 'to, no, yung retirement, no. Ilang taon na ba ang retirement age ngayon, 65? 65 or 60? Alam ko 65 na yatang bago ngayon, eh. For example, 30 years old ka ngayon, pabagyatin, 25, no, 25 ka ngayon. Mag-ano ka lang ng ano, 35 ka ta's ang goal mo is 40 years, 'yan 65 ka na nun. 'Di ba kung 35 ka na yun, puwede mo 'tong sundan 'tong example ko, no. Again, magdepende yan sa kung anong ilang edad mo ngayon, tapos kung ilang taon mo gusto magretiro, no. Again, puwede mo 'tong baguhin, example ko lang 'to, mamaya i-wa-walkthrough kita dun sa website ng, Rampberry, konting click-click lang malalaman mo na kung magkano ng value ng mga ini-invest mo, no. Okay. Ang initial nito is 1,000, minimum is 500, no. Again, bagay 'to sa mga long term at aggressive na mga investor, no. Okay, let's proceed. Ito na 'yon, start to invest now, no. The best time, sabi nito, the best time to invest was yesterday and the next best time is now. Okay,
i-walk through muna, punta muna tayo ngayon sa website ng Rampbeer. I-guide kita doon sa about dun sa quiz, tsaka yung sa investment calculator, no? Para pwede ikaw mismo mag-ano doon. Kailangan mag-take ka ng quiz kasi nga kailangan malaman natin kung ano yung risk appetite mo, no? Okay? Punta muna tayo doon sa website ng Rampbeer. So yun, makikita mo dito, rampbeer.com. Ilalagay ko na lang siguro guys yung link ng site na to sa baba, no? Ito yun, punta ka dito sa baba, scroll down mo lang, no? May makikita ka itong nakalagay, no? Know your risk profile. Yan, i-click mo yan. Yan. Pagka-click mo yan, mapupunta ka sa isang quiz, no? Kasagutan mo lang siya. Siguro mga ano lang to, mga wala pang 3 minutes ata. Tapos mo na tong ano na to eh. Matatapos na to. Medyo loading lang konti yung internet. Yun, ito. Makita mo guys. Makita nyo na nakita nito is ano no, nakalagay is ano to, start quiz no. Ano, i-click mo lang to, basahin mo lang to ng konti. Ito, use the simple assessment tool to assist you in knowing your investing preference and risk tolerance level no. This can help you choose the right mutual fund that suits your needs no. Please remember that personal circumstances change over time. You should evaluate your risk profile and goals at least once every 2 years no. I-click mo lang to. Yan. Sagutan mo lang to ng honest answer guys. Kung ano ba yung totoong sitwasyon mo yon para malaman natin yung risk profile mo. No? Ito, katulad yan. Tanong nito, what's your priority investing? I-click mo lang yung mga tamang, yung mga sagot dito. I-click mo lang to, yung mga bilog na yan. Again, nasagutan ko na to, no? Kaya hindi ko na siya i-click, no? At least kaya pa paano, alam mo kung saan ka pupunta, no? Ang lobas sa quiz ko is aggressive, no? Kaya sagutan mo to pagdating ng dulo nito, last page sa page 9, malalaman mo agad kung anong risk profile mo, kung nabilong ka ba sa conservative, sa moderate, or sa aggressive, no? Importante kasi malaman natin yun, okay? Tapos next mo puntahan guys, click mo na itong nakalagay dito sa taas, online tools, no? I-click mo itong investment projection tool. Yan, i-click mo yan. Dito naman, dito mo malalaman kung magkano yung return ng magkano ng value ng return ng investment mo no. For example, yung mga example ko kanina guys, yung sa presentation ko, dito ko yun kinalculate. Again, mapupunta mo to sa rampbear.com. May link ako lalagay diyan para makita mo tong site na to no. Okay, lahat ng mga sa presentation ko kanina dito ko yun kinalculate no. Actually, madali lang siya no. Click lang, kunting click lang, malalaman mo na kaagad yung investment value mo no. Okay, for example, ang goal, ang ano mo is ang risk profile mo is aggressive ka no. For example, yan, aggressive. Tapos gusto mo mag-initial ka ng, for example, sundan na natin itong ano dito. Sundan natin itong naka-default ito. Yan, 1,000 siya oh. Aggressive siya tapos 5 years no. 5 years siya. Tapos ang initial investment niya is 1,000, mababa lang 1,000. Tapos nag-additional lang siya ng 500 no every month. After 5 years, yan magiging kalalabasan yan. 42,465.64. Yan lang sa kadali. Mag-example tayo ngayon. Baguhin mo lang itong figure na to ay number dito. For example, ang gusto mo is mag-initial ka ng 10,000. Yan, baguhin mo lang siya. Yan, 10,000 na yan siya, di ba? Tapos gusto mo mag-add ka ng every month. Sabihin natin na 2,000. Yan. 2,000 yung additional mo monthly, no? Tapos, ang goal mo is, kung 5 years siya guys, ito yung lalabas nyo, 181. Ang 10,000 mo na initial na may additional investment na 2,000 per month, ito yung lalabas, so 181,930.72 in 5 years. Tapos kung gusto mong medyo
medyo taasan siya, no? Taasan yung taon para mas mag-compound siya, mag-compound, no? Kung naalala mo sa day 5 na training na ginawa ko, kung about dun sa compounding interest, yun ang pinaka-powerful, no? Kung mag-compound yung investment mo, no? Palagay natin na mataasan mo ng konti, gawin mo na 10 years, yan, 10 taon. Ayan, 10 taon. Yan ang magiging kalalabasan niya, oh. Kita nyo guys, di ba? Saglit lang siya, no? Kunting click-click lang, malalaman mo na kagad yung projected investment value mo, no? 527,744.82 yung kinalabasan ng ang investment niya na initial is 10,000 tas 2,000 yung additional. Again, sa mga aggressive to, ha. Tapos kung gusto mo ng moderate naman siya, ilipat sa moderate, i-click mo lang 'tong moderate, oh. Yan, moderate mo siya. Yan, pag moderate siya, medyo bumaba siya ng konti. Tapos kung ilipat mo naman sa conservative, yan, mas bumaba siya ng konti. Again, tandaan mo yung pag low risk, low return, pag midterm, medyo lang siya. Pag aggressive, medyo mataas, no? Ilipat-lipat mo lang to siya. Ngayon, kung ang goal mo naman is gusto mo hindi ka mag-monthly, no? Lipat lang sa aggressive, tapos hindi ka mag-monthly, no? Gusto mo quarterly. Yan. Bago-bago lang siya dito, guys. Pansin mo na bago-bago yung ano niya, number. Gusto mo naman annually ka lang mag-invest. Yan, medyo bumaba siya kasi annual ka lang. Isang sa taon-taon ka lang naghulog. Kaya best advice talaga ito is monthly, no? Monthly ka maglagay, no? Para malaki talaga. Again, pwede mo itong bago-baguhin, no? Taasan mo yan. For example, gusto mo 15 years para mas tagal lumago. Yan. 15 years. Urong-urong mo lang siya. Yan, automatic. Nakikita mo dyan. Nasa ano na siya, no? 1.2. 1.2 na siya ang kinalabasan niya, no? Okay, ito yon yung binago ko lang yung taon niya, yung how long do you plan to invest, binago ko lang siya, umabot siya ng 15 years, di ba? Tapos aggressive pa rin siya, tapos monthly. Tapos initial investment mo is 10,000, tapos 2,000 yung ano, no? 2,000 yung additional mo. Yan, nakuha mo na yung 1.2 million na investment, no? 1,223,300.48, no? Yan, ganun siya pag-calculate ng ano, investment mo para may idea ka, no, kung magkano yung mag-aantay sa'yo na in the future, no? Okay? Ngayon guys, yung alam mo na to, kung medyo na ano ka, i-message mo lang ako kung may mga katanungan ka, no? Makikita mo lang sa taas, no? Online tools. Huwag kayong mag-alala, ilagay ko namang link dyan sa taas, ano, no? Okay, ngayon medyo alam mo na itong paano gamitin. Actually, madali lang siyang gawin, no? Click-click lang, no? Ano lang mga i-walk through ko muna sa ano, no? Dito sa mutual funds, no? Kita mo 'to guys sa taas, mutual funds, yan. Kung ang resulta ng quiz mo is aggressive, no? Click mo lang 'to. Yan, for aggressive investor, no? Para makita mo yung kung anong type ng mutual funds yung paglalagyan ng pera mo, no? Katulad nito, yung kanina sa example ko, dito ko yung kinuha, yan, dito yun, dito nang galing yun. Makikita mo yan, i-click mo yan, see more, yan, makikita mo yan. Pag makita mo yan, nakalagay diyan fund allocation, no? Ibig sabihin diyan nilalagay ng mga fund manager natin yung investment natin, no? Kita mo diyan nakalagay diyan holding firms, financial, industrial, property, services, cash. Ibig sabihin diyan nila ini-invest yung ano mo, no? Yung mga pera mo na ini-invest diyan nilalagay, no, sa mga fund manager. Tapos basahin mo lang dito ng konti. Yan, katulad niyan, fund manager nila is Phil Equity, no? Phil Equity guys, isa to sa mga talagang kilala na mutual fund ay fund manager, no? Fund manager sa mutual fund company na kilala talaga, no? Kumbaga ang ano na tong Phil Equity is antigo na talaga, no? Kita mo to, fund manager, Phil Equity. Actually, naka-attend na ako siguro mga 3 times na doon sa Meralco Theater. Doon kami nagkita-kita ng mga ano taunan na ano, no, na gathering ng mga investor, no. Tapos makikita mo dito, yan, aggressive yung risk profile. Tapos makita mo minimum niya is 1,000, additional 500.
Yan. Tapos meron na itong management fee, yan, mababasa mo dito, 1%, tapos entry fee. Ito yung tatandaan mo sa day 5 guys, yung day 5 na ito na training, ito yung iiwasan natin, no? Entry fee. Kaya dumaan ka muna sa IMG bago wag kang dumiretso dito sa mismo sa Rambir, no? Daan mo sa IMG para makaligtas ka sa mga entry fee, no? Tapos redemption, pag early redemption ka, ito yun, 1%, no? Alala mo doon sa day 5, may sinabi ako doon na yung sa holding period, pag winidraw mo, for example, nag-invest ka yun, tapos hindi mo inabot yung holding period lang na 90 days, winidraw mo yung investment mo, charge ka lang ng 1%, no? I hope na hindi mo sila gagawin, no? Kaka-invest mo lang, tapos withdraw agad. Wag ganun, no? Okay, mababasa mo ito, basahin mo lang sila dito, yung yung may mga frequently asked question dito, at least kahit paano is magkaroon ka ng idea, no? For example, kung ang result ng ah, quiz mo is for example sa moderate, bisita naman tayo sa mga moderate, no? Yan, i-click mo lang diyan. Ito yung mga fun ng bagay sa iyo, no? Yan, dito 'yun. Yan. Makikita mo diyan, may Atram Balance Fund, yan, Atram Growth, no? Yan, may ito Sun Life. Yan, makikita mo diyan. At least kahit paano alam mo na kung saan mo pupuntahan, no? Saan mo titingnan yung talagang gusto mo na no, na tawag dito, gusto mo ng mga actually ito na 'to sa mga na 'to, no, sa mga fund manager natin 'to, no, fund manager na bahala maglagay dito, no, kaya hindi mo siya kailangang problemahin, no. Nakalimutan ko palang sabihin guys yung sa pagka-invest mo na sa 'no, kapagka member ka na ng IMG meron ka palang yung naalala mo yung 1,000 na initial investment mo. Dito yun guys, so tingnan mo. Yan, Soldibo Strategic Growth Fund, automatic diyan yan malalagay, no. Diyan siya malalagay yung ₱1,000 mo, no. I-check natin 'to. Ang ano niya, tawag dito yung, NAV per share niya, no, ito price per share niya is wala pang piso, no. Kaya maganda 'to, mabili ka ng ngayon kasi mura pa lang, no. Ta's i-hold mo ng matagal na panahon, no. Siguro mga 5-10 years 'yan. 'Pag lumaki 'yan, ilan yung shares mo, i-convert mo lang siya, no. Tapos ito nakalagay, fund allocation niya is property. Ito sigurado 'to sa mga 'to, iniimbes mo sa mga condo, 'yan. Construction, sa mga build, sa mga project ng government 'to, yung mga construction, yung iba yan. Financial, consumer, and others. 'Yan, importante ay magka-idea ka kung saan ilalagay yung investment mo ng mga fund manager mo, no. Again, sila nang bahala dito, sila nang bahala maglagay diyan. Sila yung expert diyan. At least kahit papaano may idea ka lang, no. Okay, ang type niya nito is, equity, no. Aggressive pa rin 'to guys, aggressive pa rin siya. Ito yung ito yung pinakaunang investment mo, no, ito sa Soldibo Strategic Growth Fund, no, kapagka member ka ng IMG. Kung alala mo yung 1,000 na sabi ko dun sa enrollment fee, dito yung mapupunta. Makikita mo naman 'to sa account mo sa IMG, no, sa website mo. Okay? I hope na medyo natuto ka sa training natin ngayon. Again, lalagay ko naman yung link ng Rumber diyan sa baba, para i-click mo na lang para diretso ka na dito. Punta muna tayo sa home ng ng Rumber. Nagpakita lang ko sa'yo saglit dito guys, sa nila, sa pinakababa. Mapapansin nyo guys yung na may 'to, naka-partners na may talaga may mga license talaga 'tong mga broker na 'to, no. Kaya importante na malaman mo ang mga gano'n kasi nga iwasan natin yung mga maloko tayo, no. Importante yung mga may mga SEC ba, may mga SEC registered ba 'tong company na ano mo. Okay, nakikita mo ito sa baba guys, kita mo 'yan. 'Yan yung
Security and Exchange Commission, no? Nakalagay diyan na mutual fund distributor talaga yung itong ano, no, yung talagang itong Rambir, no? Partner ng IMG to, no? Yan, mayroon din silang ano, no? Meron din silang license nila sa Insurance Commission, no? Yan yung pinakatandaan mo, kailangan yung mga alam mo yung mga ganito kasi nga sila yung mga nagbabantay ng mga scam diyan, no? Kaya importante na rehistrado sa SEC yung mga pinag-iimbestigahan mo na mga kumpanya. Okay? Again, Rambir is partner ng IMG, no? Sila yung broker natin. Broker ng ating mga mutual fund company. Okay, balik na tayo dun sa ano ko, guys. Ilalagay ko naman tong link na to, eh. Ilalagay ko yung link nila sa baba. Okay, yun lang, guys, no? Thank you sa pag-attend. Kung may mga katanungan ka sa akin, may email ako dito, email mo ko, website ko, ito yung website ko, tapos ito yung cellphone number ko, tapos ito yung landline ko. May mga any questions ka, tanungin mo ko, tawagan mo ko, or kontakin mo ko sa social media account ko. Okay, guys, I hope na marami kang natutunan sa training natin ngayon. Mamaya, wag mong kalimutan yung quiz mo, ha. Yung quiz, sagutan mo lang yun. Saglit na yun. Tapos, i-try mo yung mag-calculate ng sarili mong yung goal mo, no. Sundan mo lang yung tinuro ko para malaman mo, no. Actually, nakaka-addict siyang gawin, no. Mag-set ka ng iba-ibang goal, no. Doon mo malalaman kung magkano expect mo na tubo ng pera mo, no. Kaya ganoon gaganda yung gantong klase ng investment, no. Again, guys, yun lang at see you next sa training natin. And yun lang. Thank you. Bye-bye.